I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the Ang Ibong Adarna. Noong araw, sa kaharian ng Barbanya, may isang hari na may 3 anak na lalaki. Si Don Pedro ang panganay, Don Diego naman ang pangalan ng pangalawa, at si Don Juan ang bunso sa 3 prinsipe. Maligaya sana ang buong kaharian nang biglang magkasakit ang Haring Fernando. Maraming manggagamot ang tinawag, pero walang makapagpagaling sa may sakit. Lungkot na lungkot at 3 anak ng hari, dahil habang tumatagal, lumalala ang sakit ng kanilang ama. Isang araw, dumating ang isang ermitanyo. Nang tingnan ng sakit ni Haring Fernando, sabi ng ermitanyo, "Walang gamot dito, maliban sa awit ng Ibong Adarna." "Saan makukuha ang Ibong Adarna?" Sabay-sabay na tanong ng 3 prinsipe. "Sa bundok ng Tabor, pero mahirap ang paghuli," ang sagot ng matandang ermitanyo. "Hindi bale," sagot ni Don Pedro. "Ako ang unang hahanap sa Ibong Adarna." Katakot-takot na hirap ang pinagdaanan ni Don Pedro sa paghanap sa Ibong Adarna. Maraming bundok at gubat siyang narating, pero hindi niya nakita ang bundok ng Tabor. Nagtiis siya ng maraming gutom at pagod bago niya nakita ang bundok na hanap niya. Sa bundok ng Tabor, nakatira ang Ibong Adarna sa isang magandang punong kahoy. Piedras Platas ang tawag sa punong iyon. Tuwing gabi, umuuwi ang Adarna sa puno para matulog. Naghintay si Don Pedro sa ilalim ng puno. Balak niya, pag natulog ang Ibong Adarna, sa kanya aakyatin ang puno para hulihin ang ibon. Dumating ang Ibong Adarna sa Piedras Platas. Maganda ang Ibong Adarna. Daig ang reyna sa ganda ng kanyang balahibo. Bago matulog, umawit ito ng 7 ulit. At 7 ulit din na nagpapalit ng magagandang kulay ang kanyang balahibo. Dahil sa ganda ng kulay at awit ng Adarna, hindi napigilan ni Don Pedro ang antok. Masama iyon. Dahil bago matulog, umiipod ang Adarna. At malaglagan ng ipot ay nagiging bato. Nang mangyari ito, naging bato si Don Pedro. Sumunod si Don Diego kay Don Pedro. Nagtiis din siya ng maraming gutom at hirap bago narating sa Piedras Platas. Pero dahil sa sarap ng awit ng Adarna, nakatulog din si Don Diego sa ilalim ng puno. At tulad ni Don Pedro, naging bato rin si Don Diego. Nang hindi dumarating si Don Diego, sumunod naman ng hanap si Don Juan. Nagtiis din siya ng maraming gutom at hirap. Isang matandang ketongin ang nasalubungan niya sa daan. "Amang," pakiusap ng matanda kay Don Juan, "pahingi naman ng kaunting tinapay at tubig." Naawa si Don Juan. Tila mamamatay sa hirap ang matanda. Ibinigay niya sa matandang ketongin ang kanyang natitirang tinapay at tubig. Biglang nagbago ang anyo ng matandang ketongin. "Salamat, Don Juan," sisiyang sabi nito. "Dahil sa iyong kabutihang loob, tutulungan kita. Alam ko kung paano mo mahuhuli ang Ibong Adarna. Ang mabubuting tulad mo lamang ang maaari humuli sa Adarna." Tinuruan ng matanda si Don Juan ng gagawin. Pagkatapos, binigyan niya si Don Juan ng 3 bagay: kalamansi, labaha, at isang bote ng agua bendita. Tuwang-tuwa ang nagmamadaling pinuntahan ni Don Juan ang bundok na tirahan ng Ibong Adarna. Nang dumating ang Adarna, nakahanda si Don Juan.
Pinilit niya labanan ang antok habang umaawit ang ibon. Pag inaantok na siya, hinihiwa niya ng laba ang braso at pagkaraan ay pinapatakan ng kalamansi. Dahil sa kirot, nananatiling gising si Don Juan. At pag-ipot ng Adarna, nakailag si Don Juan. Nang pumukita ang Adarna, hinuli ito ni Don Juan. Pagkatapos, winisikan niya ng agua bendita ang mga bato sa ilalim ng Piedras Platas. Naging mga tao ang mga batong nawisikan niya. Kasama ng mga naging tao, sina Don Pedro at Don Diego. Tuwang-tuwa nagyakap ang tatlong makakapatid. Noon din ay bumalik sila sa kaharian ng Barbania. Nang marinig ni Don Fernando ang awit ng Adarna, parang himala na bigla siyang gumaling at lumakas. Nagdiwang ang buong kaharian sa nangyari. Hangang-hanga sila sa katapangan ni Don Juan. Pero higit sa lahat, hanga-hanga sila sa gandang at milagrosong awit ng ibong Adarna.